Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pasabog ang panibagong mga alegasyon na binitiwan ni resigned Congressman Zaldico. Kasama rito ang 2 bilyong piso kada buwang kota sa kickback na iniutos umano sa kanya at ang personal anyang paghahatid ng pera na anyay umano'y para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang ating balitang A to Z. Na kailangan ko makapag-deliver ng 2 bilyong pesos kada buwan. 2 bilyong pisong kota kada buwan. Yan ang sinasabi ni Zaldico na umano'y iniutos sa kanya ni ex-House Speaker Martin Romualdez na dapat i-remit magmula nang maupo siya bilang chairman ng House Budget Committee taong 2022 hanggang matanggal sa pwesto nitong Enero 2025. Isa lang yan sa mga mabibigat na aligasyon ni Ko sa panibagong video post na inupload November 24. Umarangkada umano ang kickback scheme nang lapitan siya ni ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para gumawa ng flood control projects sa Bulacan. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Doon na umano nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera. Dadalhin umano ang pera kay Ko, sa kanya ihahatid sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park. Depensa ni Ko, wala umano siyang parte sa malaking halagang ito at sa halip ay dumaraan lang sa kanya ang pera. Dumating rin anya sa punto na nagalit umano si PBBM dahil hindi na nakakapag-remit ng pera. Kaya inutusan umano si Ko ni Romualdez na personal na maghatid ng pera. Personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Sa alegasyon ni Ko, aabot sa 56 billion pesos ang kabuuang kickback na dinala niya kina Marcos at Romualdez. Hiwalay pa sa umano'y 100 billion peso insertion sa 2025 budget at 97 billion peso flood control insertion sa 2026 budget. Dahil sa issue, ibinunyag ni Ko na may banta sa kanyang buhay. May plano rin umano siyang patahimikin ng tuluyan ng pamahalaan. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan. Well, look at the quality of the statements. Alam mo, how mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's, it means nothing. Hamon ni Marcos kay Ko. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Hulyo pa wala sa bansa si Zaldico. Nitong Biyernes naman iniutos ng Sandigan Bayan ang pag-aresto sa kanya sa kasong graft kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects sa Mindoro.